Yan, isang magandang araw mga estudyante, mga Bible students, at salamat ulit sa pribilehiyo na makapagturo sa inyo ng salita ng Diyos at sana ay meron kayong masayang bagong taon at punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng patuloy na katuwaan sa Panginoon at syempre ay naway magamit tayo patuloy ngayong 2026. Without further ado, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng First Kings. First Kings chapter 22. First Kings chapter 22. Medyo mahaba ang babasahin muna natin para at least alam niyo na yung kwento. Hindi ko na masyadong paliliwanag mamaya. First Kings chapter 22 from verse 1 hanggang verse 14. At ito po ang sinasabi po ng Bible. First Kings chapter 22 verse 1 up to verse 14. And they continued 3 years without a war between Syria and Israel. And it came to pass in the third year of Jehoshaphat, the king of Judah, came down to the king of Israel. And the king of Israel said unto his servants, Know ye that Ramoth in Gilead is ours, and we be still and take it not out of the hand of the king of Syria? And he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth Gilead? And Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as thou art, my people as thy people, my horses as thy horses. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, Inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. And the king of Israel gathered prophets together, about 400 men, and said unto them, Shall I go against Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up, for the Lord shall deliver it unto the hand of the king. 7. And Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord besides, that we might inquire of him? And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, Micaiah, the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord, but I hate him, for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, Let not the king say so. And the king of Israel called an officer and said, Hasten hither Micaiah the son of Imlah. And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on the throne, having put on their robes in a void place in the entrance of the gate of Samaria. And all the prophets prophesied before them. And Zedekiah the son of Chenaniah made him horns of irons. And he said, Thus saith the Lord, with this shalt thou push the Syrians until thou have consumed them. And all the prophets prophesied, so saying, Go up to Ramoth Gilead and prosper, for the Lord shall deliver it into the king's hand. Verse 13. And the messenger that was gone to call Micaiah spoke unto him, saying, Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with one mouth. Let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good. And then verse 14, and Micaiah said, As the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaral, devotion ngayong umaga, ay pinamagatan ko pong The Inconvenient Truth. Tayo muna po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this wonderful opportunity to preach your word at gabayan niyo po about this sa amin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kapangyarihan ng salita at unawa, Panginoon, sa mga makikinig, O Diyos. Maraming salamat at kayo lamang po, tunay na mataas higit sa lahat. Ito po isang madalangin namin. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, so the inconvenient truth. At without further ado, dumako na agad tayo sa atin pong pagbubulay. So context muna po mga kapatid, nakalagay po dyan sa verse 1 at saka po sa verse 2, kung inyo makikita dyan, they continued 3 years without war between Syria and Israel. The reason mga kapatid, para po makita po ninyo yung context, kasi mga kapatid, yan po ay way back pa po sa chapter 20 ng First Kings, kung saan sa verse 34, First Kings chapter 20 verse 34,
Doon po sa bahaging yan, ano, kung yung bubuklatin dyan, ano, yung Ben-Hadad, and Ben-Hadad said unto him, yung po yung king of Syria, the cities which my father took from my father, I will restore. So, meron po sila dyang usapan. Okay? Na parang ito yung pambayad. Siya lamang ay buhayin, siya lamang ay pabalikin, huwag siyang papatayin, at ibabalik po ang Ramoth Gilead. Okay? So, marahil nagdaan na yung 3 years pero hindi pa rin po ibinibigay. Hindi pa rin tinutupad. So, ang puntos, kaya naman, sa pagkakataong ito, sabi nga po ni ah ng King of Syria dito ng king po ng Israel sa verse 3 and 4, and the king of Israel said unto his servants, know ye the Ramoth Gilead is ours. Amin yan, and we be still and take not out of the hand of the king of Syria. Di pa rin namin nakukuha, amin yun eh. Okay? Yan. So sa verse 4, and he said unto Jehoshaphat, tinanong niya, pwede mo ba kaming tulungan? Okay? Pwede mo ba kaming samahan? And Jehoshaphat said unto the king, I am as thou art, my people as thy people, my horses as thy horses. So parang dating, mayroon ng pinangakong pagtulong. Okay? Tutulungan, sasamahan, makikipaglaban. Okay? So, sa bahaging ito mga kapatid, pagdating po sa verse 5, meron muna pong napaka-importanting suggestion si Jehoshaphat. Kasi, kumbaga po, hindi po katulad ng Northern Kingdom, lahat po yun ay evil king. Sa Southern Kingdom po, sa Judah, kahit pa paano naman po, may mga matitino pa. Isa nga po sa matinong hari doon ay si Jehoshaphat. Sa verse 5 po, actually meron siyang binanggit at pinaalala na mahalagang gawin muna nila. Verse 5, and Jehoshaphat said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. Magtanong muna tayo. Pwede bang tanungin muna natin ang Panginoon sa kalooban niya sa bagay na ito, just to be sure? Okay? And in verse 6, ang reply po ni Ahab ay ito. Ang kanyang response pala ay tumawag ng 400 men. Okay? Mga propeta po ito. At tinanong, kami ba ay pupunta sa Ramoth Gilead or ihihinto namin o ititigil namin? At anong sabi nilang lahat? Go up, for the Lord shall deliver it unto the hand of the king. So parang yun ang kanilang sinasabi. Go king, bibigyan ka ng Diyos ng katagumpayan. Pero pagdating po sa verse 7, hindi po nasatisfy. Hindi nasatisfy si Jehoshaphat. Okay? Is there not a prophet of the Lord beside that we might inquire of him? Okay, kahit pa 400 propeta yon, hindi po nakumbinsi si Jehoshaphat. Marahil, ito po yung marahil lang, hindi mo po ito explicit na nakalagay sa Biblia, pero marahil ay alam ni Jehoshaphat kung ano talaga ang man of God. Okay, kasi kung hindi ako nagkakamali, ang propeta po during his time sa Judah ay si Elijah. Okay? Si Elijah lang naman po. Ano? Okay? So, tuloy po tayo mga kapatid. Verse 8. And when the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is yet one man, may isa. At yan ay si Micaiah, son of Imla. Okay? Kaso may problema, by whom we may inquire of the Lord, but I hate him. Sabi po mga kapatid, ng king of Israel. Okay? Ayaw ko sa kanya. Galit ako. Bakit? Kasi wala siyang sinasabing mabuti, kundi laging masama. Okay? Yun. So, sabi ni Jehoshaphat, wag mo mga hari, wag mo sabihin ganyan. Okay? So, first point mga kapatid, with that verse, okay? First point, truth offense. The inconvenient truth. The truth offense. Ang truth po talaga ay nakaka-offend. Micaiah's integrity earned him Ahab's hate. Okay? Kasi mga kapatid, um, may kasabihan. May kasabihan. When you are making bad people angry, it means you are doing the right thing. Tama? You are doing or saying the right things. Maraming tao hindi naghahanap ng katotohanan. Ang hanap ay sariling interest. Okay? Just look on Christianity nowadays. Okay? Churches, ministers, and leaders tend to bend the truth and practice, accommodate ang nasa at layaw ng generation na ito. Okay? Binalaan na tayo actually ni Apostle Paul. Ano po? 2 Timothy chapter 4 verse 3, for the time will come that they will not endure sound doctrine, but their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Okay?
Ang gusto lagi ng mga tao, hanap ng mga tao ay ika nga po ay kung anong nasa nila, hindi kung saan lalago. Ano, ang hanap ay saan ba ang simbahang masaya? Saan ba ang simbahang mahusay ang banda? Saan simbahan ako makikita ang feelings ko, yung hindi ako sasabihin ako'y napakamakasalanan. Yan. Alam niyo mga kapatid, meron akong narinig na quotation galing po sa isang matanda na napanood ko po sa Instagram. Sabi niya, if your church light looks like a concert and sermon is self-help, okay, you did not go to a church. You went to a TED Talk with tithes. Tama nga naman po. Ano? So alam niyo mga kapatid, nawa sa mga churches na inyong ina-attendan, pinaglilingkuran at yung churches na ipagkakatiwala sa inyo balang araw ng Panginoon at mga bata at mga tao, huwag tayong maging ganyan. Okay? Kasi kung titingnan niyo mga kapatid, ang verse 6, 400 na mga propeta, okay? Mga peking propeta, ang sinabi lamang ay yung gustong marinig ng hari marahil sila ayaw kagalitan, takot na ma-offend sa kanila ang hari, okay? Pero malinaw, hindi sila representative ng Diyos. Kasi mga kapatid, if you have any idea, kung nabasa niyo ng Bible, okay? ah, hindi po gentle ang Diyos sa mga binitawan po niyang salita. Just to give you an example, yung Isaiah 64:6 mga kapatid ha, yung sabi po doon, yung maruming basahan, yung filthy rags mga kapatid, pag inyong tiningnan yung kanyang Hebrew word, that is menstruation. Sabihin talagang, ganun po, maruming basahan. Okay? Hindi po siya basta maruming parang basahan lamang na pinampunas mo. Actually, marumi na talagang hindi katanggap-tanggap mga minamahal. Okay? Okay? Yung okay, Ezekiel chapter 16 verse 15. Okay? Pansin nyo ha. Ang sabi diyan, but thou didst trust in thine own beauty, played the harlot because of thy renown. Ang Israel, tinawagan niya na kayo ay nag-aktong parang prostitute. Okay? Mas matindi po sa Nahum chapter 3 verse 5. Kung mabubuklat nyo ngayon, Nahum chapter 3 verse 5, alam nyo, sabi ng Panginoon dyan, I will discover thy skirts up thy face and shew the nations of thy nakedness. Kung gusto mo rin lang maging patutot, kung gusto mo lang maging prostitute, ako na ang magtataas ng iyong palda sa iyong muka at ipakikita sa buong mundong ito ang iyong kahubaran. Okay? So mga kapatid, ganyan po katindi ika nga po ay mga pananalita po ng Panginoon. Ganyan po katindi ang ika nga po ay mga salita ng Diyos. Ganyan po siya, kumbaga, kung titingnan niyo mga kapatid, kung inyong sasabihin sa mga tao na ang Diyos po ay napakalambing, ang Diyos po ay well, kababasa lang po natin mga kapatid kung ano yung ating mga narinig mula mismo sa Diyos through these prophets po. Ano? Baka naman sabihin, pastor, ang Panginoon po, gentle po, gentle pastor. Baka nalilimutan ninyo ha. John 8:44, ang sabi ng Panginoon, kayo ay sa inyong amang diablo. Gentle ba yun ha? Gentle ba yun? Okay? Yeah. Tapos tinawag pa niya sa Matthew chapter 23 verse 27 ng mga spesifika, mga Pharisees at scribes. Ang tawag niya mga hypocrites, kayo ay mga puting sepulchres. Mga puting parang libingan or ataul. Okay? Yan, puti kayo sa labas, pero sa loob full of dead man's bones. That's from the words of our Lord Jesus Christ himself. Okay? Kaya mo, kapatid nyo, ang huling sinabi ni Jehoshaphat, verse 8, balik sa verse 8, First Kings chapter 2 verse 8. Ang huling sinabi ni Jehoshaphat, yung reply ni Jehoshaphat dun sa sinabi nung hari ng Israel na ayoko kasi siya ay masama ang lagi sinasabi patungkol sa akin. Okay? Siging Ahab po kasi ito na talagang ika nga ay masamang hari. Okay? So, ngayon, mga kapatid,
pagdating po, hindi ko na babasahin, just save time, yung verse 9 to 12, okay? So solid pa rin po ang plano ni King Ahab, papuntang Ramoth Gilead, kasama na po si King Jehoshaphat, okay? At ginigiit pa rin ng mga propeta, walang magiging problema. At sa verse 13, sa verse 13 po, mga kapatid, may pinadalang messenger para sunduin po si Mikaya, okay? At nais pa rin siyempreng marinig, ano ba ang sasabihin ng propetang ito? Okay? At sa verse 13, mga kapatid, napaka-interesante na nangyari dito. Why? Kasi yung pong pinadalang mensahero, okay, hindi ang intensyon ng mensahero, mga kapatid, ay tawagin lang. Ang intensyon niya, ang kanyang planong gawin doon ay sabi sa verse 13, yung sa huling part, kinausap niya, let thy word, I pray thee, be like the word of one of them. Yan sabihin mo yung maganda. Please speak that which is good. Sana maganda rin ang sasabihin mo. Huwag nang negative, huwag ka nang kumontra. Susugod na susugod na kami. Pupunta na kami sa gera. Sana naman ang sabihin mo ay hindi na pakontra pa at negatibo. Please, gayahin mo ang sinasabi nung iba. Kasi 400 sila, ikaw ay iisa lamang. Okay? Ngayon, ang sabi po ni Micaiah, verse 14, napakagandang talata. And Micaiah said, as the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak. Point number 2, mga kapatid, hindi lang pang po truth is offensive, okay, or offending, truth is non-negotiable. Truth is non-negotiable. Ang truth ay hindi po relative, it is absolute. Truth isn't something you can bargain with. If something is true, it remains true whether people like it or not. Kahit nga po sa philosophical sense, mga kapatid, pagka po, example, 2 plus 2 equals 4. That is absolute truth. At ang 2 plus 2 equals 5 can never be true. Okay? Truth does not change or bend based on people's opinion, feelings, or convenience. Okay? Hindi mo, kung ma-offend yung mga tao na 2 plus 2 equals 4, hayaan mo na silang ma-offend. Basta hindi ka nagsisinungaling at hindi mo sila niloloko at hindi sila mapapahamak nung kasinungalingan sinabi mo. Kasi 2 plus 2 equals 4 talaga. Right? Okay? Hindi mo pwede sabihin 5 kahit ipilit ng 5. Okay? So, yun lang po yung simpleng mga example lamang, okay, para lang po mag-gets natin. Kasi mga kapatid, ang salita po ng Diyos, sabi po mismo ng Isaiah 65:16, God is truth. Ang sabi po ng John 17:17, okay, thy word is truth. Kaya encourage ko, magbukas tayo ng Bible. Okay, magbukas tayo ng Biblia. Kasi nandiyan dyan po ang sinasabi ng Panginoon. Kung naghahanap ka ng kalooban, tingnan mo ang kalooban. At kung natutunan mo at sa puso mo, ipangaral mo ang katotohanan iyan. People can either accept the truth or reject it. Okay? But you can never redefine what is true. Okay? Like Elijah before him sa 1 Kings 18, and like Jeremiah after him, Jeremiah 38, Micaiah stood as a solitary voice of divine truth among large noise of deception. Kasi po, panahon ni Elijah, panahon ni Jeremiah, marami din po mga false prophets noon. At sa bahaging ito, sabi po ni Micaiah, what the Lord saith unto me, that will I speak. Kung ano sabi ng Diyos, yun ang aking sasabihin. Truth is non-negotiable. Okay? So ngayon, mga kapatid, punta po tayo sa verse 15. Tuloy ulit tayo sa kwento. Ito pa yung mga kasunod po ng mga nangyari. Sabi po dyan, verse 15. So he came to the king and said unto him, Micaiah, shall we go against Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? Same question. And he answered him, nakakatawa. Sabi po ni Micaiah, go and prosper, for the Lord shall deliver it to the hand of the king. Okay, so sinabi nga po niya, yun po sinabi niya, yung kung ano yung sabi, gayahin mo na lang yung sinabi nila. So ginaya nga po ni Micaiah, katindi po nito la. Pero alam niyo mga kapatid, tingin niyo seryoso siya dyan? Seryoso siya dyan? Well, halata po ni King Ahab na hindi. Kasi bakit? Sabi sa verse 16, and the king said unto him, how many times shall I adjure thee that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord? Okay? Ilang beses ko ba sasabihin sa iyo, huwag mo akong pinaglululoko. Yan. Okay? So ramdam,
Ramdam ng hari na niloloko siya. Siguro sarcastic po yung pagkakasabi. Okay? So, sa next verse, sa verse 17, sabi po, and he said, I saw all the, at tuloy, sinabi na ni Micaiah tunay, I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not a shepherd. And the Lord said, these have no master, let them return, every man to his house in peace. Uwiin mo na. Kasi magkakalat yan. Kasi mawawala ang shepherd. So, paano mamamatay ka? Okay, matatalo kayo. But this is King Ahab's reaction, verse 18. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, sabi ko na sa iyo Sabi ko na sa iyo, walang sasabihing maganda ang propetang yan. Okay? Yan. Just like I said earlier, may mga taong hindi truth ang hinahanap. Ang hanap ay validation. Sa tanda kasi kung anong gusto niyang gawin. Ayaw makarinig ng pipigil sa plano nila. Maraming Kristiyano ganyan. Marami kayong makikilala mga members ganyan. Okay? Kaya hindi nagsasabi sa mga pastor ng mga plano nila dahil ayaw na sila ipagbawalan. Ayaw na sila ipigilan sa mga gusto nilang gawin, kaya silang gagawa ng hindi na naghahanap ng kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi sila mismo may expectation, ako baka ako ipigilan ni pastor, o baka hindi ako payagan, o baka ako ipagbawalan, o baka ako ay konsensyahin pa. Ganyan po ang mga tao. At nawa, ikaw bilang isang mangangaral at Bible student, huwag kang ganyan. Dapat lagi ka naghahanap ng kalooban ng Diyos. Whether you like the answer or not. Okay? So sa verse 19 to 23, nag-prophesy ulit po si Micaiah. Hindi na natin bibigyan diin kasi may lalim yung sinabi niya po. Ayaw nating tumagal at ayaw nating tayo ay lumayo. Pero right after sinabi niya yon, alam niyo ang ginawa sa kanya, verse 24. But Zedekiah the son of Chenaniah went near and smote Micaiah on the cheek. Sinuntok. Sipin niyo yun, habang nagpo-prophesy o habang nagsasalita marahil si Micaiah, sinuntok siya and said, which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Okay? Mga kapatid, mga minamahal, ang gustong sabihin dito ni Zedekiah, isa kasi sa mga prophets, paano lumampas sa akin ang Espiritu ng Diyos at ikaw ang kinausap? Parang ganun po kanyang gustong sabihin dyan. So basically, Zedekiah, isa sa mga 400 false prophet, making Micaiah, bakit ikaw ang piniling kausapin ng Diyos? Ang katotohanan, bakit ikaw lang? Pati ikaw lang magaling, ikaw lang mahusay. So parang ganun po mga kapatid dyan. Ang sagot po ni Micaiah ito, verse 25. Napakaganda na sagot ni Micaiah dito. Behold, thou shalt see in that day when thou shalt go in the inner chamber to hide thyself. Maiintindihan mo na ako nagsasabi ng tunay pag dumating ang araw yun na magtatago ka sa takot. Grabe, nagtatago ka sa takot. Yeah. So, mga kapatid, if you for you to have an idea, sino ba itong si Zedekiah ito? Kasi nasa verse 11 po siya. Siya po yung nagbigay ng iron, horns of iron, okay, kay Ahab, para parang illustration para dating ito, parang sasamahan ka ng Diyos. Iyong susugurin, iyong susunggaban ang Syria at ikukonsume mo sila. So, yan, bida-bida po yung propetang yan. Okay? But in verse 26 to 27, yan, and the king of Israel said, take Micaiah, carry him back unto Ammon, the governor of the city, and Joash, the king's son, and say, thus saith the king, put this fellow in the prison. So siya po ay ipinakulong. And last point po mga kapatid, truth is costly. Truth is costly. Okay? Basahin muna po natin ang nangyari sa verse 28. And verse 28, and Micaiah said, if thou return at all in peace, the Lord hath not spoken by me. And he said, hearken, O people, every one of you. So, basically, gusto sabihin dito ni Micaiah, kung makakabalik ka ng buhay, meaning, mali ako. At di talaga ako kinausap ng Diyos. Okay? Yan na po ang huling salita ni Micaiah na na-record po sa Bible. Most probably, sa kulungan na po siya namatay. Yan lang po, napaka-easy lamang po ng record po ni Micaiah. Okay? As we can see, here Micaiah, truth cost him his life. In reality, hindi na tayo nabibigla dyan. Okay? Hindi na tayo nabibigla. That is what our Lord Jesus Christ also experienced. Okay? Sabi po sa John 8:40. Okay? But now ye seek to kill me, a man that had told you the truth, which I have heard of God.
This did not Abraham. Yun po. Gusto po siyang batuhin ng mga tao dyan kasi siya nagsabi ng katotohanan. Even ang first martyr po ng mga Christians, okay, si Stephen. No, sa Acts chapter 7 verse 52, Acts chapter 7 verse 52, sabi po dyan, which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which should before of the coming of the just one, whom ye have been now betrayed. Now the betrayers and murderers. Grabe po kasi tinawag sa kanila. Okay? So, mga kapatid, no, because you cannot handle the truth. Yan. Mga kapatid, hindi man pa ika nga po ay kahit hindi buhay ang cost. Okay? Maybe it costs friendships, it might cost you your job, it might cost you your dreams, etc. Okay? It might cost you your position. When you stand and walk in truth, madalas, paglingon mo sa likod, kakunti o baka wala ka pang kasama. But brethren, remember, the truth is worth the cost. John 8:32, but you shall know the truth, and the truth shall set you free. One of the reason may church tayo ngayon, ano po, sa maraming bansa. Kagaya po sa Vietnam dito. Okay? Kung bakit po may Bible tayo, translated pa sa English at saka sa Tagalog. Okay? Dahil may ipaglaban at namatay para sa katotohanan. It's worth the cost. Na, kapatid, be like Micaiah. Stand in truth kahit gaano pa ito ka-inconvenient. Yan po ang pag-aaral natin sa buhay ni Micaiah, the inconvenient truth. Salamat po sa Panginoon. Nawa tayo na pagpala. Let's pray. Our Lord Heavenly Father, again, we thank you so much, O God, for this wonderful opportunity to preach your word. Kahit po online, kahit recorded, O God, hopefully ang iyong salita ay nag-usap po sa bawat isa. Nawa, Panginoon, kami bilang mga mag-aaral ng iyong salita, kami mabuhay sa katotohanan at makita sa buhay namin ang katotohanan at maipakalat, Panginoon, ang katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, na may walang naitaas, kundi kayo lamang ang aming Panginoong Kristo, na siya pong tunay na katotohanan ang makita po sa buhay ng bawat isa. Ito po isang lang namin. In Jesus' name, Amen at Amen. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa sa atin.